natin para marinig natin sa video. Unang-una is kapag nag-quit ka, di mag-apply ka ulit. Let's say naka-apply ka na. Naka-apply ka na, di ba? So mag-quit ka ng A30, nagbigay ka ng notice ng A30. So magsisimula ka doon sa applyan mo ng mga bandang sabihin nating A1 rin, di ba? A1. Hindi naman agad-agad ng A1 makakapagmaneho ka na agad sa company. Hindi, kasi kung owner operator ka, no? Pag owner operator ka, yung truck mo i-decall pa yan. Lalagyan pa nila yung mga pangalan ng company na lilipatan mo. I-rehistro pa nila yan para ma-insurasan at malagyan ng plaka. Mayroon pang orientation, which is yung orientation yung mga ibang company, diba? Guys, magandang gabi. Sama natin si Randy. Hinatidan niya ako pagkain. Wow! Lakay, nagabala ka pa yun? Ha? Nagabala ka pa yun? Kumusta? Siyempre ha? Oo. Kumusta? Watch out! Watch out! Nagapo ka biyaya? Hindi kalmanin, dalahin na namin doon pa. Okay. Pangaldaw mo biya. Sige, thank you ang road. Matulog kumamot ng magamot mo, dami kamot ka. Siya patmulat ang road ni misis mo na regards kindi balatang na. Naganakan niya? Yun na ha? Oo. Nagtumans na ados. Kumusta nga? Tapos pasensya ka sa pamisa naman kamay ko. Ayos na, hindi lang tayo ang tanag niya ba? Pinilit ko kita ka wala. Oo na. Guys binigyan niya ako ng ulam. Ano ito ilagay? Yakbakan. Ginakdakan. Pang umaga. Ano ko to? Pang almusal ko bukas. Da ka mati si Bas de. Anak pa yung mabaling ako. Ganang mo na ito freezer ko dahil dyan. Dapat i-karkarga ng mansanas dito. So ko imbig ko ma. Ano yung mamisan latalakay? Oo na. Akong kadwam? Sklang? Dito di kailukan nun tayo mga na katay katungtong ko. I-post ko di Facebook. Ito Ramon na ganda. Dilaw nga truck na. Saburay? Ramon. Ano hol? Long hulmot lang. Drivean. Suna dito. Nang di disturbo nang tana kunana ko nasakbay na bigat. Tura ka na. Ilo ka na. Pilipino. Pinimot lang taga Lingayen, Pangasinan. Ayan. Saburay. Ayun gayam, apay ka set atat i kampanyam. Kasi dagda ka numapiyaron ko na. Ha? Dagda ka numapiyaron. Lungol. Makita mo na tapos ko di Facebook makita mo ka intag ko isuna at pad ka. Kumusta ka? Baka mo. Sakto ko ano nakayaman dyan yung tagalinggan nila follower mo tapos naman. Bigat umalis mo lang mag-deliver hours. After hours ang pick up at DJ Grand Post New Brunswick kan New York. Nabigyan niya. Patatas ko na ito. Bukas guys pupunta ako mag-deliver sa amo sa panghuli kong yan. Tapos didiretso rin tayo pick up. Nagari ka dito yun. One Diba? Divert Nova Scotia. Dito yung New Brunswick. Kata. Tapos nabiga dito. Naldaw kaya pinag-deliver ko. Adat sarap na bigat. Kampay, diyaw pay. Malampi biya. Say 1 hour away. Hindi dito eh. Tama lang titri paan ni bigat. Training ka lang. Training daw. Kalpas ka lang pa. Huli ka pa eh. Kung isa lang tayo, sige, salamat at tulakay niya. Sige, ang naglata ka na yun. Tumamisa na, kita tayo tumata. Nakarot ka, ginanaan mo pasito. Tamang sa bayan na biyo. Thank you Sige, okay lang. Thank you, wala kayo. Basta, best regard kin bakat mo. Sige. Picture kami guys, picture kami.
Blades Amers Wait Station Bukasin. Bukas ang timbangan. Stop before driving onto the platform. Alright, clear. Clear guys. Alright, malapit na tayo sa dideliveran. 7 minutes to drive na lang, 7 miles. Yes! Alright guys, dito na tayo sa dideliveran natin. Tama-tama, oh. 5:40, tawagan ko lang ito. Ito, may number sila rito eh. (664 3601). You've reached the North Food Service, Amherst Receiving Department. Receiving hours are Monday through Friday, 6 a.m. to 2 p.m. Atlantic Time. To schedule an appointment or make changes to an existing Alas 6, wala pa pala, sarado pa. to transfer to a receiving clerk. So, pag muna taron sa gilid, sarado pa eh. Maaga tayo ng 20 minutes, pero syempre mahirap ng malate din. Guys, tara, mag-check in na tayo. So 0 ang set point, 3 ang box. Ayos. Tapos kunin ko yung shield na ipinalit ng Walmart. Isusulat ko dito. Okay, 2663158. Tara. Drive for Turk Enterprises? Yes, man, that's me. What's your trailer number? 1439. And your first name? Nestor. Door 20, with your doors closed, so all of them from inside. When you're done being offloaded, I'll call you and come back with your key. Perfect. Door 20. 20, doors closed. Yep. 20. Thank you. Alright guys, door 20 daw. Sila nang bahala. After days, meron na rin ipinadala sa aking guys, pick up ko ngayon. So, tapos nito, rekta tayo agad sa Grand Falls, New Brunswick. Pupunta naman tayo ng New York. New York. Let's go. New York ang pupuntan natin guys after this delivery. Ganda maganda.
eksakto pa. Tapos pa sa cut off. Kaya sabi ko nga kay Lisa, kasi si Lisa ang dispatch ko ngayon. This one is great. Pasok sa cut off. Thumbs up lang siya. Yung mga dispatch mo guys, kailangan mo lang din naman na pakisamahan yan eh. Minsan wala sila sa hulog, wala sila sa ayos, kasi siyempre ang tao naman, di ba? Hindi naman everyday ang tao eh nasa magandang mood. Minsan stressful din sila. Kung ikaw kumbaga sa ano, ikaw pinag-iinitan ka nila, o kaya sabihin nating pagkausap mo sila wala sila sa hulog, maaari sigurong binatas din sila ng boss nila. Ganun lang naman yun. Tapos usapin ka, minsan pagka wala rin sila sa mood, pagkausap, pagbigyan mo na, kasi ganun lang naman talaga yan. Not everyday ang isang tao ay nasa magandang yan ang sinasabi ko sa mga nagbablog, sa mga nanonood sa mga vlog ko. Not everyday ang isang tao is nasa magandang mood. Kaya kapag kayo, lalo na yung mga kapwa corner operator na kaya mga driver dyan na medyo madaling masaktan ang kalooban nila dahil sa mga dispatch o sa company, huwag na kayong gawa nga ng siyempre lahat ng tao hindi naman laging nasa maganda ang mood. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo guys. Kaya ako, kapag naramdaman ko na hindi magandang mood nung dispatch ko, hayaan ko na, kasi ganyan talaga. Kasi kapag nainis ako, magkikipag-away talaga ako, lalo na pagka yung time din na wala rin ako sa mood. Kasi siyempre kahit naman ako rin, hindi rin dumarating din yung time na na-stress ako Sino bang normal na yung taong hindi na-stress? Lahat ng tao nakakaramdam ng stress. Siyempre maraming reason yan sa personal reason, financial, etc. Siya. Ganyan lang yan guys. Kasi kung ako, hindi ako guys, hindi ako patience, madali ako mainip. Lumipat na ako ng company, ganyan lang. Mahirap din kasi magpalipat-lipat ng company. Reason bakit mahirap magpalipat-lipat ng company guys, lalo na sa owner operator, unang-una, patayin muna natin para marinig natin sa video. Unang-una is kapag nag-quit ka, di mag-apply ka ulit. Let's say naka-apply ka na, di ba? So mag-quit ka ng A30, nagbigay ka ng notice ng A30. So magsisimula ka doon sa applyan mo ng mga bandang, sabihin nating A1 rin, di ba? A1. Hindi naman agad-agad ng A1 makakapagmaneho ka na agad sa company. Hindi, kasi kung owner operator ka, pag owner operator ka, yung truck mo i-decall pa yan, lalagyan pa nila yung mga pangalan ng company na lilipatan mo, i-rehistro pa nila yan para ma-insurasan at malagyan ng plaka. Mayroon pang orientation, which is yung orientation, yung mga ibang company may bayad, pero hindi yung totally na nasa biyahe ka na, kasi yung orientation pay maliit lang din naman yon. Sakto lang na kung ilang oras abutin. Meron ding company na walang bayad ang orientation, but anyway, aabot ka na naman ng 2 linggo doon. Yung 2 linggo yon, losses mo na naman. Paano kung sa isang taon 5 beses kang magpalipat-lipat ng company? Diba? Every 2 months lilipat ka, every 3 months lilipat ka. Downtime mo na yon bilang owner operator. Not unlike kapag company driver ang in-applyan mo, kapag sinabi mong today is my last day to this company at 30, tapos sasabihin mo dun sa papasukan mo, ready ka na,
pwede ka na agad pumunta roon. Saglitan lang yon. Wala nang ibang ano yun. Kasi siyempre, ida-drive mo lang yung truck nila eh. Not unlike talaga na ikaw, no? Owner operator, madami pang chichiburechi, marami pang i-consider. Minsan yung truck mo kailangan pa nilang inspection sa company kasi meron din silang inspection sa company, no? Yung siyempre hihilahin mo load nila, kailangan makapasa rin sa kanilang yung standard yung truck mo kahit katatapos lang ng safety niya. Kaya ang dami mong i-consider diyan. It took you 2 to 3 weeks, almost 1 month yun. Maswerte ka na kung naka 2 weeks ka na tenga na hindi bumiyahe paglilipat ka. Ayun ang mga sinasabi ko sa mga kaparating mga owner operator na tis lang, be patient lang kayo sa mga sa mga inyong mga dispatch sa company nyo kasi lahat naman talaga nangyayari yan. Katulad ko ganito, pagka wala akong load, ayan, mag-exercise ako, maglakad-lakad. Kumbaga sa i-clear mo yung mind mo. Kung nagmumukmuk ka lang kasi dyan guys, nagmumukmuk ka na wala kang ginagawa, mabuburyong yung utak mo dyan, matutulore ka, iisip kung ano-ano yung mga iisip mo yung mga babayarin mo. Hindi, kumbaga sa masisira ulo mo kapag ka nagmumukmuk ka lang na ganon. Kaya payo ko sa mga kapwa ko, binalang natin nagkakaedad na rin tayo, maglakad-lakad ka. Alam nyo ba ang study kapag naglalakad ang isang tao, nakakawa stress free. Kaya ito yung ginagawa nyo, ay ginagawa ng Lakay Tracker. Sundan nyo na ang Lakay Tracker sa inyong fitness goal. Sinasabi ko sa inyo, meron akong type 2 diabetes, meron akong high cholesterol in blood, at meron akong gout. Ngayon, lahat ng mga maintenance ko na tatlong yan, metformin, pang gout, at saka high cholesterol blood, wala na talaga. Hindi na talaga ako nagtitake niyan kasi nga siyempre nakikita nyo naman Lakay Tracker, kahit nasa bahay ako, may treadmill kami. Hindi yung tipong yung treadmill namin sa bahay, hindi yun yung tipong guys, yung bang pang show lang sa social media. Ginagamit talaga namin ng mag-asawa yan. Tingnan nyo ang timbang ko, 45 years old na ako. Sabihin ko sa inyo, yung mga 30 anyos dyan o 35 years old, makikipagpaligsahan ako sa paglalakad dyan ng kahit mga 5 kilometro, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko yan. Kasi nasanay na yung katawan ko. Kumbaga naka-adapt na ako sa ganung routine ko. Minsan pa nga, dumating pa nga yung pagkakataon guys na ang sama ng loob ko kapag hindi ako nakapag-exercise, hindi ko nagawa yung routine ko rito. Yun ang mindset ko, yung discipline ko sa sarili ko talaga. Kailangan ko talaga ito kako para sa sarili ko kung gusto nating humaba ang buhay natin para hindi tayo magkasakit. Kasi starting 40 years old, sakit na abutin mo. Number 1 na sakit dyan is high blood, cardiovascular, at type 2 diabetes. Ang type 2 diabetes guys, nawawala rin yan. Hindi yung sinasabing niya may type 2 diabetes na ako, wala na akong pag-asa, inom na lang ako ng maintenance. Alam nyo ba yung maintenance na metformin, titirahin niya yung liver nyo? O titirahin niya yung liver nyo yan in the long run. Ngayon, ang mangyayari niyan, nagpa-check ka sa doktor, di ba? O binigyan ka ng recommendation para magpa-blood works. Now, nagpunta ka sa laboratory. O ipinurward yung result sa doktor mo, babasahin niya, o mataas ang blood sugar mo. It means, sabihin sa'yo, may type 2 diabetes ka na. Ito yung gamot na iinumin mo. Bibigyan ka ng gamot, pero yung gamot na yun guys, hindi yun para mawala ang type 2 diabetes mo. Para ma-maintain lang yung blood level mo in the good range. Kumbaga, dapat nasa 50 lang yung blood sugar mo, dapat doon lang kapag nagtitake ka nun. Ngayon, kung kahit nagtitik ka nun at kain ka pa rin ng kain, wala ring mangyayari. So, in order to do that, ang gagawin nyo, proper diet, exercise, magbawas kayo ng timbang kasi yun talaga yung pagiging tumataba tayo, yan na yung sign ng mga pagiging pagkakaroon ng type 2 diabetes. Ngayon, ito pa. So, diba nagme-maintenance ka, it means mini-maintain mo yung dugo mo na para hindi tumaas. No, ngayon ang ginawa ko,
Bakit pa ako magme-maintenance kung kaya ko naman pababain yung blood works ko sa pamamagitan ng proper diet at exercise, at hindi pa ako nagtitik ng metformin, kasi ang metformin malakas yan sa kidney. Oh, so ito nangyari sa akin. Nagpa-check up ako sa doktor. 5 years na ako na free of type 2 diabetes. 5 years na akong walang high cholesterol in blood. 5 years na akong walang gout. Ayan, nitong pag-uwi ko, magpapabook na naman ako ng schedule para sa blood works ko. Malalaman natin yan guys, kung yung efforts ko, yung pag-exercise ko rito sa truck, paglakad-lakad ko kahit nandito ko sa truck, is it fade off. Yun ang sinasabi ko. At the same time, nakiklear ang ating mind. Napunta yung usapan natin sa ganon tungkol sa health natin, kasi syempre konektado yung emotion natin kapag nandito ka sa truck na walang ginagawa. Kaya sinasabi ko sa inyo, bangon-bangon, galaw-galaw kayo dyan. Sinusundan nyo na rin lang ang Lakay Trucker sa panunod sa mga vlog ko. Sundan nyo na rin ako sa fitness. Ayan. Malaki ang kinikita natin sa tracking na madalas sinasabi o madalas ibli-vlog ng iba. Pero kung may sakit ka naman at hindi ka naman healthy, well, kapag tumanda-tanda ka na, yung mga perang iniipon mo na instead na pang relax mo na lang sana sa kapag nag-retire ka, ay pang bibili mo ng gamot yan. Ganun lang talaga yan. But anyway guys, sermon lang ng Lakay Trucker yan. Nasa inyo pa rin yan. Okay, magagalit sa akin. Sinare ko lang talaga. But anyway, magantay tayo rito at kape-kape lang. Alright guys, patayin ko na. Green light na, nag-move ako. I-check ko muna sa loob bago tayo dire-diretso. Kasi baka mamaya may laman pa to eh. Paktay tayo, paktay. Okay, tamo. Pag aalis ka tapos hindi nila nilak na ganito, magbubukas to. Ay, malinis. Hindi ko na kailangan magpahugas, patatas lang naman yung karga ko, kaya okay na yun. Tapon ko na lang ito sa basurahan. Alright, kunin ko na yung papel. Tapos punta na tayo sa pick up. See, kapag hindi mo tinitignan eh, marami akong mga tropa na ganyan ang nangyari na nakikwento nila sa akin eh. Kaya na-observe ko sa sarili ko, kailangan tignan ko lagi yan. Minsan nakakaligtaan nilang tignan sa likod ko mo, atras sila, hindi nila bubuksan. Siyempre pagka in-start mo, titignan mo yung likod mo pag nasa truck ka. Eh siyempre hindi mo makikita yung pintuan mo, kala mo sinarado nila pero hindi. Nasasabi sa akin ng mga tropa yan, kaya ako hindi hindi ako nagpapakumpiyansa. Titignan ko talaga. Kakunin natin yung ating paperworks. Hi, door 20. Yes! Alright guys, yan, nakuha ko na. Tapos na. Natapos din sa wakas yung 3 araw na delivery. Pautay-utay, isang beses, isa. Pero okay lang, binigyan naman nila ako agad-agad ng reload ko. Kaya naman, salamat pa rin. Alright. So, what we have to do is, so panibagong biyahe, panibagong trip envelope. Siyempre, panibagong biyahe, panibagong trip envelope. So mula dito hanggang dun sa Grand Falls, New Brunswick, kung saan tayo magpipick up, is bulping ko sa GPS ko. Tignan natin kung ilan. So isusulat ko muna rito yung starting odometer ko guys. 2098 ang truck. Start date is today is 29. 1,30,359.
Mars NS ang ating starting location. Punta tayong New York guys ha. Alright. Okay, let's go. Galingan itong jacket ko kasi medyo mainit ito. Medyo mahaba-habang biyahe ngayon. Mga 4 na oras to eh. Kaya hindi na tayo magpatugtik-tugtik pa. Alright guys, yan Amherst Scale. Nakaganina yung dinaanan natin sa kabila. Dito naman tayo ngayon. Wala naman tayong karga na, kaya wala naman tayong magiging problema. Sana hindi tayo pull over para inspectionin. Lagi sila bukas dito eh, never silang ano eh. Never silang nagsarado. Yung nakaraan pala Sabado. Ayun, Sabado yata hindi sila nagbubukas. Kasi napunta tayo Nova Scotia sa linggo yun eh. Arting tayo Nova Scotia linggo. Pa naman makikita timbang mo dyan. Ayun, wala silang timbangan na sign. Guys, apat na oras, nandun tayo sa pipikapan natin. Welcome to New Brunswick. Sign niya. Guys, dito na tayo sa highway to, Trans-Canada Highway to. Umaambon. As you guys can see, nagbago
Bago yung temperatura dito. Bago yung weather. Ambon naman ngayon. Ulan. Meron pa ako 2 oras biyahe mula dito hanggang doon sa pipick upan natin. Pero hihinto tayo rito sa may banda rito. Magpapakrudo muna ako konti, tapos maliligo ko. Shower muna tayo guys, shower. Shower. Kita nyo ba sa previous video vlog ko, pawis tayo sa mga pagbubuhat natin. It's time to hit the shower naman. Focus na ako kasi naulan guys. Ano? May kalakasan? Alright guys, so $2 diesel guys, oh, $2.17. Grabe, mahal ng crudo nila. Wow! So maglalagay lang ako dito guys ng mga 250 liters. Pagtawid ko ng US, magkakarga tayo doon. Mas mura doon eh. Akalain mo yan, $2.17. 250 liters lang. Magkabilaan 125 lang ilagay ko kasi mahal eh. At saka dito kapag ka 200 liters ang nepakrudo mo, free shower. May free shower dito guys. Kaya abutin ko lang yung 200 lagpas. Magpapakrudo pa rin naman ako sa aking reaper eh. Kaya okay lang yan. Ayun oh, tignan mo. Mahigit $2 ang 1 litro. Mahal. Grabe. Litro yan ha, hindi yan ano ha. Hindi yan galon. 250 liter lang lagay natin para okay. Sakto natin 250. Yan oh. 544 na agad sa 250. Pero lalagyan ko tong ano ko guys, DF ko ng, mayroon akong bound DF dito, ilagay ko na ito dito kasi summer naman na eh. Bumibili kasi ako, nagre-refill ako sa truck stop ng DEF ko kasi minsan pag frozen lahat ng mga ano, lahat ng mga DEF ano dyan sa labas napo-frozen, kaya ito nagre-refill ako kahit 1 galon lang. Pero ilalagay na natin kasi summer naman na, hindi na natin kailangan to, mag-refill na lang ulit tayo pagka yung magwi-winter na naman. At least may baon tayo pag naubusan ng diesel pump ng ganito. At least may lalagay tayo kasi mas mura yung bulk na ganito kaysa yung nabibili doon sa ano guys eh, nabibili sa loob eh. Ilagay ko na kasi summer naman na eh. Hindi na mapuprosen yung mga diesel pump niyan. Kaya itong ginagawa kong ito, kung nagustuhan nyo yung vlog kong ito, nakapulot kayo ng konting idea. Dahil dito sa pagpapakrudo ko, nagsisave ako ng kahit 1 galon na ganito. Kindly share yung video vlog natin guys. Simple lang yung vlog natin, kahit paano makakapulot kayo rito ng konting idea. At saka you know, diskarte. Kasi ang mahal ng ano eh, ang mahal ng doon sa loob yung kanilang ganito 1 galon kaysa dito sa fuel pump, mas mura. Kumbaga itong inilagay
inano kong ito pang survive lang. Pang survive lang para sa ganun hindi ako madiritan. Meron pa akong kalahating DF doon sa ano ko, doon sa dust ko, kalahati pa yung indication doon, pero ilagay ko na ito. Yan. Alright guys ha. Marami namang galon na nakukuha dyan sa kahit dito pagka nakakita kayo dito guys na ano, nakatambak dito. Kunin nyo na yung magandang klaseng galon na. Alright. Okay. So, ayan. Kasi balik ko ulit sa loob para mayroon ulit akong gagamitin next na winter. April, May na eh. Katapusan na bukas eh. Hindi na yun hindi na yun mag-negative ng todo-todo na halos ma-frozen lahat yung ano dyan, yung diesel pump, fuel pump. Yan. Yan. Dyan lang yung mga yan. Oh, yan. Okay, itong mga to, pamunas ko lang yan dyan. Dyan lang yung mga to. Okay. Now, tara. Mag-park muna tayo tapos mag-shower. Alright guys, yan. Yan, so number 1 siya ito. Laki mo. Talagang ano guys, oh. Airbang 24. Mahal ang tono nila. $200. Ah, 2.17 Canadian dollar ang isang litro. Kalahin mo yan. Ba't hindi wala? Ito magagawa. Kailangan magpakurudo. Kaya sinisikap kong hindi masyado magpakurudo dito sa banda rito eh. Kasi talagang mahal. Not unlike sa Manitoba talagang $2 lang siguro doon. Ganyan. Dito 17 cents eh. May dagdag na 17 cents. So first time ko lang maligo dito guys. Tignan natin itong shower nila, no? Yan. Yan. Oh, alright guys, yan. Tapos na tayo mag-shower. Alright guys. Ayan o, yung address na binigay sa akin, 35 Kelly. Bahay naman yan. Tignan nyo, bahay. Oh, saan dito ang pipick upan ko? Ayan. Nakita nyo? Saan dito ang pipick upan natin? Bahay naman yan. Ay, nakita yung 35 oh. Sakto yung address. Ito-text ko na naman yung dispatch. Andito tayo sa ano guys ha, kalagitnaan ng farm oh. Tignan nyo yung karsada na yun. Text ko muna yung dispatch ko. What I'm exactly looking for? Nothing is here. Ginugol ko na. Actually dito sa GPS ko rito eh, pinapunta pa akong doon sa pinakamalayong yun. Tapos bumalik ako.
Tapos ginugol ko sa cellphone ko, pinabalik niya ako dito. Ito yung malit na bahay na yan. Asan ang loading dock dyan? Meron din dito sa harapan eh, right. Diyan kaya sa kanan na yan. Tayo tayo. Si Lok palang kailangan. Tawagan ko nga si Lok. Hello? Hello sir. Good afternoon. Nestor here. I'm looking for the direction for this one, Dub Farm. Where? 35 Kelly Road. Hang on. Yes. No, okay. From my location, how far is that? Hang on, let me just check this to see. Oh, you're I'm sorry? on Kelly Road right now, right? Yes, I'm actually in the 35 it says 35 Kelly Road. Yeah, right there. A small house. Okay, so if you look on the opposite side, are you facing east, are you facing west? Like, are you facing Highway 130 or are you facing away from 130? I'm facing 130. 130 is in the front. So the house is on your left? Yeah. So if you look on the right and up front, you'll see a big building. Oh, is this the one here? Okay. There's a big That's building. the one. Okay, I'm just gonna go inside in there. Okay. So I'm guessing 35 is their house, and for some reason that's the address they give. But that big building on the right, that's Dubé Farm. Okay, thank you. I'll go check in there. Thanks. Okay, Yeah, bye-bye. let me know if there's any issues, Nestor. Thanks. Yeah, thank you, sir. Alright, okay. Bye. Alright, yes, ganun. So, ibig sabihin yung bahay na yan, yan siguro yung pinaka-office, narinig nyo, no? So, dito, ito. Ayan, ang pipikapan siguro natin. Nadaanan ko na to eh. So, hindi pwedeng dumaan sa mga ganito guys dito. Masikip masyado para kumanan. Baka mamaya eh, malaglag pa ako dyan. Doon tayo sa pinakamalaking ano doon. Hanapin natin. Kung may loading dock dyan, may loading dock dyan. Saktuhan na lang yan. Loading dock. Yes, yan. Ayun ang loading dock. Yun. Opisina pala yun. Ito pala yung kanilang shipping. Alright. Alright guys, yan. Loaded na tayo. Tara. Okay, ganyan. Ay, mukhang mabigat to. Mukhang mabigat. Patay tayo. Ayos din ang pagkakakamada niya eh. Ngayon guys, tapos guys, 46, 45 ang sit point, 46 na walk. Ayan guys, putulin ko na vlog ko. Next video vlog natin, pupunta tayo ng New York, Johnstown, New York. Thank you for watching, mag-ingat kayo lagi. I love you all guys. Stay safe and stay paid. Thank you, bye bye. Lakay Tracker.